Mula madaling araw kanina hanggang maghapon, inulan ng Metro Manila. Ang resulta, baha, buhol-buhol na traffic, stranded na mga pasahero at mga kanseladong klase. Ano pa nga ba ang bago? Ito po ang report ni Claire Delfin. Madaling araw pa lang, wala nang patid ang buhos ng ulan sa Quezon City. Magdamag itong halos hindi tumila. Kinaumagahan, lalo pa itong lumakas. Ang ilan may bitbit ng jacket at payong pero may mga napilitan pa ring sumilong. Muling nalubog sa baha ang ilang lugar sa Metro Manila. Pasado alas 11 ng umaga, sinuspinde na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang klases sa elementary at high school. Sa Maynila, wala na rin pasok ang mga panghapong estudyante sa lahat ng antas ng paaralan. Nagsuspinde rin ng klases sa Pasay at Parañaque. At gaya ng dati, may ilang nagrereklamo kung bakit hindi inagahan ang class suspension. Ay, sayang nga lang mga bata. O paano na, bitin ko na nga lang itong mga kapitbahay ko kasi wala lang mga nanay. Sabay ko na lang sa tricycle na lang siguro kami. Dapat tinagahan kasi kanina pa malakas yung una. Paliwanag ng Department of Education, kapag walang storm warning signal, mga local government unit ang mag-aanunsyo kung may klase o wala. Umabot naman sa 20 domestic flights ang nakansela dahil sa masamang panahon. 4 na iba pa ang na-divert. Kagabi pa lumabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Krising. Ayon sa Pag-asa, hindi bagyo ang nagdadala ng pag-ulan sa Metro Manila, kundi ang nagsasanib ang hanging amihan at easterlies. Nandito pa rin si hanging amihan. Within 3 days, si hanging amihan pa rin ang makaka-apekto sa ating bansa. Wala tayong namamata na low pressure ang inaasahan within 3 days, Friday hanggang Linggo, o kaya man bagyo. Apektado rin ng mga ulang dala ng amihan ang Southern Luzon. Sa Baco Oriental, Mindoro, umabot hanggang Hita ang baha. Malalakas namang buhos ng ulan at hampas ng hangin ang naranasan sa Labo, Camarines Norte. Maulan pa rin sa maraming bahagi ng Mindanao. Bagaman di kalakasan, sa ilang preschool, maaga ring pinauwi ang mga bata dahil marami ang umabsent. Mahigit 5,000 pamilya naman ang apektado sa pagbaha sa ilang bayan sa Maguindanao at North Cotabato. Dahil din sa pag-uulan, tumaas ang tubig sa Paido, Pulangi River, may nasira ring dike sa Kabakan. Tomba. Nasira daw ang bahay nyo? Oo. Saan banda? Diyan sa likod. Sira talaga? Oo, nasira. Ang mga gamit nyo? Nakuha rin. Nadala? Nakuha din? Nakuha yung iba. Hanggang dito yung tubig ko. Hindi na na-harvest? Ay, paano ma-harvest? Bagong tanim? Bagong tanim, nasira? Oo. Paano yung laplap mo? Isang araw lang, wala na. Sa datos na nakalap ng Weather Central, magpapatuloy ang pag-uulan sa Mindanao sa weekend. Mas maulang panahon naman ang inaasahan sa Visayas. Sa Luzon, kasama ang Metro Manila, magkakaroon naman ng mas mahinang pag-uulan. Itong mga pag-ulang ating naranasan, hindi lang dito sa Metro Manila, kung hindi halos sa Southern Luzon hanggang dito sa may Visayas at ibang bahagi ng Mindanao, dulot na ito ng namamayaning northeast monsoon o yung hanging amihan at yung pagsasanib ng hangin naman na nanggagaling sa silangan o yung easterlies. Claire Delfin, GMA News.